mag-a-apply. Mag-a-apply pa lang ako. Ano ang mangyayari kapag naging ombudsman si Boyeng Remulla? Maraming kontrobersya sa radar ang posibleng paghirang kay Boyeng Remulla bilang susunod na ombudsman. Pero sa likod ng titulo ng hustisya, marami sa publiko ang nagsasabing siya pala mismo ang may sirang intensyon. Ano ba talaga ang dapat nating alamin? Ipinapakilala si Jesus Boyeng Remulla bilang tagapanguna sa laban kontra korupsyon at katiwalian. Pero yon ang alam nila. Ang anak niya ay may kasong droga, at ang kanyang intensyon ay tila hindi tunay na paglilingkod, kundi isang paraan lang para maprotektahan ang sarili at ang pamilyang Marcos. Noong 2022, naaresto ang anak niya, si Juanito Duterte, dahil sa nasa 1.3 million pesos halaga ng mataas na grade na marijuana sa Las Piñas. Subalit ilang pangyayari ang nagbunyag ng special treatment. Delayed announcement ng PDEA, 2 araw bago malaman ng publiko. Blurred mugshot, imbes na ipakita gaya ng ibang drug suspects. Hindi agad isinagawa ang mandatory drug test, samantalang lahat ay dumadaan dito. Para sa kailangang huling moderno, EJK, victim families, malinaw itong ehersisyo ng double standard, habang bumabagsak ang mahirap na Pilipino, ang mayaman at konektado ay inaayawan sa parehong parusa. Tunay ng Justice Secretary si Boyeng na nangangasiwa sa lahat ng prosecutor, kabilang ang sa kaso mismo ng anak niya. Political scientist Maria Ella Atienza at ang NUPL ay nagsabing ito'y isang litmus test ng integridad ng hustisya sa bansa, lumilikha ito ng pressure sa mga investigators. Kahit sinabi niyang hindi kukuha ng special intervention, ang kanyang opisina ay may indirect influence sa proseso. Sa Enero 2023, napawalang bisa ang kaso laban sa anak niya dahil umano sa chain of custody lapses, agad na inihayag ng hukuman na kulang ang dokumentasyon. Ayon sa Reddit thread, ilan ang nagsabing may intensyon ng PDEA na magkulang sa evidence para mapawalang sala ang anak ni Remulla. Mabilis na acquittal, ilang buwan lang mula sa pagkakasuhan, negatibong contrast sa libo-libo na mahihirap na pinahirapan hanggang sa kamatayan sa drug war. Habang may planong ipapwesto siyang ombudsman, siya mismo ay pinaglalabanan ng kaso. Si Senador Amy Marcos, nang hikayat sa ombudsman na imbestigahan si Remulla dahil sa pagpatawag at pag-aresto kay ex-President Duterte, may kasamang posibleng paglabag sa anti-graft at arbitrary detention. Ang ombudsman, sangkot sa proseso ng reklamo laban sa kanya, ay hindi pwedeng patas na tumakbo sa investigasyon, klaro itong conflict of interest. So, bakit gusto niyang maging ombudsman? Narito ang ilan sa possible motives. 1. Proteksyon sa sarili at pamilya, bilang ombudsman, siya ang may kontrol sa rekusasyon at pagbablock ng kaso laban sa kanya, anak at kaalyado. 2. Retaliation versus Duterte camp, ang kanyang impeachment laban sa Duterte, pati pag-akusado kay Duterte sa ICC, ay posibleng matigil kung siya ang nasa kapangyarihan. 3. Venue shopping, ilalayo ang kaso sa DOJ, dadalhin sa ombudsman na siya mismo ang may control. Sweet home court siya, legal ba ito? May pending complaint siya sa ombudsman, hindi ba pwedeng maging ombudsman ang taong may kasong nasa harapan ng opisina na siya mismo ang mamumuno? Oo, may tainted appointment dito, labag ito sa prinsipyo ng separation of powers at sa sariling probisyon ng ombudsman law. Sa dating practice, kapag may kaso sa ombudsman, automatic na pumapangalawa ang kandidato, dapat hindi muna makapagsampa o humawak ng posisyon. Boyeng Remulla bilang ombudsman, hindi ito usaping purong pagpupuri. Tila isang ulo ng ahensya na puno ng conflict, proteksyonismo, at political vendetta. Muli kong tanong sayo, magkakaroon ba ng hustisya sa Pilipinas kung ang pinuno ng ombudsman ang mismong may kaso? Hindi malabong maging ombudsman na itong si Boyeng Remulla dahil malapit siya kay BBM, at si BBM mismo ang mag-i-appoint kung sino ang gusto niyang maging ombudsman.